guys, ako si Kuya Gasmao at ito ang aking channel. Today, mag-quick unboxing tayo itong Note 60 ng Realme. Check natin ano yung nasa loob ng box, aesthetics, specs. Tara, unbox na natin. Bago sa unit, check muna natin ano ang nasa loob ng box. Dito sa manipis na box, SIM ejector. Kasama rin itong quick guide at safety guide. Freebie na phone case. Sa jelly case, safe yung camera lens mo dyan dahil yung case nakaangat yan sa pinaka-lens. Sa pinaka-loob ng box, itong USB to Type-C cable. At ang huli, itong power brick na ang con, supported lang ito ng 10 watts kasi kaya naman ng ibang entry level na naka 15 at 18 watts. So nag-charging speed test na rin ako dito, nag-start ako sa standard na 20%, na full ito ng 2 hours at 15 minutes. Itong na-unbox natin, ito yung color na marble black. Available din ito sa blue. Ganito ang appearance ng texture, yung back panel design brass textured. Glossy naman sa part dito sa camera modules. Ako, mas gusto ko yung ganitong texture. Mas di yan kapitan sa smudges at gasgas. Napansin ko, meron yan nakalagay na screen guard or screen protector. Next, punta na tayo sa specs. Ang screen size nito ay 6.74 inch na HD Plus na IPS display na meron yan 60 at 90 Hz. Ang cons, dito nakisabay na kahit entry level lang ay naka-punch hole display na. Sa screen body to ratio, ito yung common na medyo makapal yung chin. Sa widevine sa mga nagne-Netflix, meron itong L3SD. Ang network nito guys ay 4G, so testa rin tayo sa data speed. Ito'y supported ng OTG, supported din ng 5 GHz ng Wi-Fi, Android 14 version ang nandito. Hindi ito supported ng NFC. Sa selfie camera naman ay 5 megapixel. Ito yung sample ng picture. Itong na-unbox natin, ito yung 4128 na variant na sa ngayon, for sale ito ng 5,999 pesos. 4,999 naman yung 464 na variant. Yung 4GB RAM nito, meron niyang memory extension na plus 2, 4 at 8. Pero ang cons nga lang, yung flash memory nito ay eMMC. Ang main shooter nito ay 32 megapixels sa 1080p. Parang dalawa yung kamerang nakikita dito, pero para sa akin yung AI at QVGA ay decoration lang yan. Ito naman ang sample ng pictures. Sa video settings, ang meron dito ay 480, 720 at 1080p na meron lang 30 FPS, wala nang iba. Nag-check din ako ng video stabilization, ang cons wala dito guys. Ang video zoom at photo ay parehong hanggang 10 times. Sa 10 times, low quality na yung image.
Dagdag details ko lang sa frame flat edge. Pag hawak mo sa actual, ramdam mo talagang mabigat at solid. Kasi nga ang claim nito ay meron itong diecast chassis na nakalagay at meron pang ibang components para mas maging matibay. Kaya kung sa tibay, yes, possible talagang matibay. Napanood ko nga yung test nila Mark Mugen, pinasagasaan, sinuntok, sinipa, binato. Legit naman talaga yung test na yan. Pero factor din yung laman or specs sa smartphones. Moving on, sa right side, nandito itong volume rocker, power button, slash on-off switch. Ito rin ang fingerprint scanner. Sa left side, itong SIM tray. Pros, triple card slot ang nandito. Pros ulit, ito'y rated IP64 pero clear ko lang, hindi yan para masubmerge. Sa ilalim, itong speaker grill, charging port, primary mic at itong 3.5 jack. Sa taas, walang nakalagay. So isang speaker lang meron tayo dito. Ito ang tunog ng speaker. Napansin ko medyo mataas yung treble. Ang chipset nito ay Unisoc T612 na octa-core na ang performance score ay... So nag-game test ako dito, linagay ko yung link sa comment section para di sobrang humaba para makasave din ng time sa mga hindi naman gamer. Ang goal natin sa game test para ma-check natin kung playable ba or kung malag ito sa mga game apps na itetest natin. Detalyado yan mula sa game time, battery consumption at yung init ng phone bago at pagkatapos ng laro. Dito na tayo sa last part, ito ang conclusion. Tanong natin, mahal ba presyo versus specs? Para sa akin ay patas lang naman or fair and square. Sakto to pang backup phone kahit mahulog-hulog mo pa yan. Pero main phone para sa akin bitin ito. Nakikita ko kasing cons yung eMMC na flash memory tapos 4GB RAM lang. Kung ito ay 6GB RAM pwede na rin sana kaso 10 watts lang din. Mga entry level kasi ngayon nagagawa naman na 15 at 18 watts. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na unboxing and review. Ako si Kuya Gizmo, a peace.